Iyon and start recording mga kalapid na welcome sa isa na namang reaction video. So, eto usapang utang, usapang 5-6. Effective po ba yung 5-6? Yun yung tanong. So, usapang negosyo to Okay, pakinggan natin tong si Chai Chester. Grabe, motivation no. Bilib na bilib ako sa motivation na ito. Pag speech na ito, pag nagsalita talagang grabe. Pakinggan nyo. Po ba yung 5-6 sa negosyo? Gumana sa akin yan. Minsan pa naman nasa call center ako, nagpapa 5-6 ako. Diba? Ang tawag dyan, mapagsamantala. Mapanamantala. Ang gumagamit ng mga Bible verses natin mga mamape. In the meaning, mapapanamantala. Kung ako magsasuggest, ito practical. Idepende mo sa klase ng trabaho. Kung halimbawa, construction worker, maximum 2K. Putang ina, yung construction worker, hirap na nga sa buhay yan, papa 5-6in mo pa. Antindi na ito, putang ina, antindi. Kung nasa call center, maximum 5. Bala ka na kung gusto mong iangat ng 10. Pero kailangan mong lagyan ng limit. Bakit? Kasi may mga trabaho come and go ang mga tao. Tapos pag natakbuhan ka, diba? Makasarili. Pag natakbuhan ka, makasarili. Pero hindi niya alam kung gaano rin kapag papahirap yung pagpapautang ng 5-6. Kaya may lumalapit sa mga 5-6 gipit. Kaya kinakagat na lang nila yan. Dahil nga gipit. Parang alam mo yun yung kapit sa patilyon na term ng mga Pilipino, di ba? Dahil sa hirap ng buhay, kakapit ka na lang sa patalim. Tapos ang ginagawa ng mga taong katulad nito, sinasamantala. Kaya siya nagpapautang ng 5-6. Practical daw yun. Pero hindi niya alam, pananamantala yun. Tuloy. Siya pa yung nasaktan pero kumita na siya ng limpak-limpak sa iba niyan. 'Di ba? Pag natakbuhan siya ng isa, masakit sa kanya. Bakit yung pagpapa 5-6 ba hindi yan masakit? At nasa legal ba yan? Tuloy. pag natakbuhan ka, dapat i-ready mo na sarili mo. Diba? So, okay na negosyo rin yan. Maganda kita dyan sa 5-6. Ang ina yan. Yan yung influencer nyo. Pilipinas! Yan yung influencer na umiiyak. Pilipinas. Pero okay daw yung 5-6. Putang ina, mahiya ka naman sa mga sinasabi mo. Maganda kita dyan. Di naman ako Bombay, pero ginawa ko nga hanap buhay yung minsan panahon nung nasa call center pa ako. Sinasabay ko lang. Kasi meron ako sobra-sobrang cash. So, di ginagawa ko, pinapautang ko na lang yung cash para umikot. Pero natakbuhan kasi ako ng medyo malaki-laki kasi hindi ko nilagyan ng limit. Kailangan lagyan mo ng limit. Lalagyan mo ng limit, nakadepende sa klase ng trabaho. Kasi ang problema mo dyan, pag come and go yung mga tao, may mga tao kasi umuutang, tapos ang dahilan pala kung bakit sila umuutang kasi mag-aawol na sila. Ang tawag sa'yo, mapagsamantala ka kasi, kaya ka natatanghan. Okay, pakinggan mo to. Mga Pilipino, pakinggan nyo to. Sisimulan na ng Securities and Exchange Commission yung crackdown o paghabol po sa mga nagpapautang ng walang lisensya na katulad po ng 5-6. At kasama sa crackdown ang mahigit sa 3,000 na mga nagpapautang na wala o kulang ang mga papeles. Nagpapatrol si Warren De Guzman. And I also know the many challenges our public school teachers face. Sila lahat. Target ito sa 5-6. Lahat. Bago pa siya naging presidente, klarong-klarong hindi gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangungutang tulad ng 5-6 dahil pabigat daw ito sa pamilyang Pilipino. Exactly. Kaya naman umaaksyon na ang Securities and Exchange Commission o SEC para sugpuin ang lahat ng mga nagpapautang ng walang lisensya. Kasama ng SEC ang PNP, NBI at mga local government unit na mas nakakaalam kung sino ang mga nagpapautang. Entrapment, operations, and covert. You really have to probably try and borrow and get all the details. Kasama rin sa crackdown ang higit 3,000 mga nagpapautang sa database ng SEC na kulang ang papeles. Maraming maliliit na negosyo na umaasa sa 5-6 at iba pang informal lender tuwing nangangailangan ng pondo. Kasama na rito sina Imelda Cunanan at Ariel Lubiano na nagbebenta ng prutas sa palengke. Alam nyo kasi parang ang binubuhay lang nila dyan yung nagpapa 5-6. Diba? Yung mga taong maliliit na pinapaikot yung negosyo nila. Alam nyo, ang nabubuhay dyan yung yung nagpapa 5-6.
Na-try ko kasi yan eh. Puta, nakakalubog yan. 'Di ba? Yung pera mo, papaikutin mo, habang yung pinapaikot mo dahil sa tubo, yung tubo, binabayad mo rin dun sa tubo mo sa 5-6. Mas malaki pa yung tubo ng 5-6 kasi 20% eh. 'Di ba? Tapos ikaw, tubo mo, magkano lang? Talagang mababaon ka dyan. Tuloy. ng pamuning. Sabi nila wala silang ibang matakbuhan kundi 5-6. Eh, sa bangko may collateral. Eh kami sa 5-6 walang collateral. Pag sinabi mo, bibigyan ka na basta may paninda ka. Oh, yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Ang nangyayari talaga, kakapit ka kasi sa patalim dahil yun yung ano eh. Ang tawag dito, yun yung madaling mautangan. 'Di ba? Pag may negosyo ka. Actually, yung mga kadalasan naman na pinapautang ng 5-6 is yung may mga negosyo din talaga. Kaya lang, yun nga lang, sinasabi ko, yung tubo mo, eh, napupunta sa kanila. 'Di ba? Mas nababaon ka kasi mas kumikita sila, mas malaki yung interest nila kaysa sa'yo. 'Di ba? Kaya kawawa din yung mga umuutang. Kaya ang pinaka the best talagang utangan pa rin kung talagang may mga dokumento kayo or kumpleto kayo sa papel, yung mga legit na maliit lang yung tubo or sa bangko. Okay, tuloy. Wala silang tiwala eh. Hanapan ka nila ng mga requirements. Ano yung ipapasa mo kung nagtitinda ka lang sa palengke? Pero nang malaman nila na isa sa mga layunin ng crackdown ng SEC ay pababain ang interest na sinisingil ng mga nagpapautang, sumang-ayon na sila. Babong sa amin yun, pagpapabang interest. Tama lang yun. Lalo na sa mga nasa Oo palengke. naman. Ang mahuhuling nagpapautang na hindi pa nagpaparehistro ay pagmumultahin ng 10 hanggang 50,000 piso at maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 10 taon. Pabor ang Puta, may hanggang 10 taon dahil ano yun negosyante sa crackdown ng informal lenders para lumiit naman ang ibinabayad nilang interes. Pero gusto nilang siguraduhin ng gobyerno na hindi sila mawawalan ng pagkukunan ng pondo tuwing sila ay nagigipit. Warren de Guzman, Ayun, sana yung gobyerno, lalo na ngayon, kasi ito panahon ni Duterte pa to 'Di ba? Ito ba kailan to ginawa? Kailan to Kailan to create tong video na to? Effective po ba yung 5-6 sa negosyo? Kailan ba to create? Makikita ba doon? Details. Wala eh. Pero siguro ito bago lang to. Gumana sa akin yan. 'Di ba? So, yun, mga kalapid 'di ba? Yung mga gusto umutang ng 5-6, lumapit kayo diyan kay Chichester. 'Di ba? Tapos takbuhan nyo. Para masaktan siya. 'Di ba? Yun ang hirap, 'di ba? Magpi-preach tayo mga salita ng Bible pero hindi natin alam minsan kung tayo. At nanggagaling pa sa bibig natin na nananamantala tayo ng ibang tao. 'Di ba? Nagpapa 5-6 ka. 20%. Tapos pagka natakbuhan ka, iiyak ka. 'Di ba? Tama lang 'yun. So, mga kalapid, yun lang muna. At least nakita nyo yun na bawal po yan sa batas at bawal na po yan sa pwede nyo po ipahuli yung mga nagpapa 5-6 daw. So, entrapment kung gusto nyo. Diba? Kung may alam kayo. So, maraming salamat at ang tawag dito, yun muna. April Fools daw eh. Ito yung full of shit. Okay, and stop recording.